Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes ng buwan ng Hulyo para sa ika-13 linggo ng karaniwang panahon. Paano po kapag makita ninyo sa social media o kaya sa TV na nakiki-associate ako o kaya naman ay kasama ninyong may kasama akong kumain na mga kurap, makasalanan na sinasabi ng lipunan, ano po kaya ang mangyayari? Ngayon kasi sa lipunan natin ay marami talagang mapanghusga. Marami yung agad-agad nagbibigay ng conclusion. Ay, si Father. Naalala niyo po ba yung dating issue na mga SUB bishop, mga Pajero bishop? Kasi yung mga bishop ay ka-close ng isang dati, ni Gloria Macapagal. Paano ba? Ano ba ang gagawin natin? Kasi ako minsan, parang siguro naman nalalaman nyo na, hindi ako sanay at hindi ako mahilig makiusap o makihalubilo sa mga politiko. Ano ba? Dahil ba sa baka kung anong sasabihin ng mga tao, ng mga parishioner na makakakita, ay si Father kasama si ganito, si Father kasama yan. Sa tingin nyo ba, ganun din magiging reaction ninyo? Pag may nakita kayong post, ay si Father nagliwaliw kasama si Mayor. Ano bang gagawin natin? Sige nga. Ulitin ko, madali tayong magbigay ng husga. Picture nga lang di ba? Pag picture nga lang, ang dami na nating kwento, ang dami na nating interpretasyon. Maganda po na mapaalalahanan tayo na hindi ganyan mag-isip si Jesus. Hindi ganyan kumilos si Jesus. Kaya nga marami po na iskandalo noon nang siya po ay makisalo kay Mateo. Pumasok sa bahay ni Mateo. Kumain kasama si Mateo at ang kanyang mga kaibigan na ang turing ng lipunan ay makasalanan dahil sa kanilang trabaho, ang maningil ng buwis. Kapag maniningil ng buwis, ibig sabihin sila po ay magnanakaw, sila po ay kurap, sila po ay nangungupit, sumisingil ng higit
at lalong-lalo na sumisingil ng mga buwis para sa kanilang mga kaaway. Pero ito po ang nilapitan ni Jesus at sinabing sumunod sa Kanya. At sa pagsunod ay doon na nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Mateo. Ngayon, sa atin po, kaya nga sabi ni Jesus, unawain ninyong mabuti ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi ang inyong mga hain. Na magandang ipatungkol ito sa ating mga mismong nasa simbahan. Mga naglilingkod sa simbahan, madali kasi pag sinabing Katoliko, hindi naman automatic nagsisimba ang mga Katoliko. Pero mas magandang maibato natin ito sa ating mga sarili, mga miyembro ng ministries and organizations, mga nasa simbahan, taong simbahan, kung paano nga ba tayo mag-isip sa ating kapwa. Tayo ba ay mas nagiging mahabagin o nagiging mapanghusga? Kaya pag inunawa natin mabuti yung gusto ni Jesus na maging mahabagin tayo, balikan natin kung sino nga ba tayo. Sino nga ba tayo dati? Di ba kinahabagan lang din tayo ng Diyos? Kinaawaan lang din tayo ng Diyos? Minahal lang din tayo ng Diyos? Kasi pag nakalimutan natin yan, ang mangyayari, tayo ay magiging yung tinatawag na self-righteous. Na tayo na yung mabait, tayo tayo lang dapat. Kapag makasalanan, wag kang lumapit dyan, wag kang pumunta dyan. Sa ginawa ni Jesus, di ba dapat tayo mas lalong lumapit? Kapag naalam natin, nakikiapid, di iwanan na natin sa ere. Ay, magnanakaw, di iwanan natin sa ere. Ang isa din kasing kailangan natin makita, kapag lumalapit tayo sa mga tinuturing na makasalanan, ang kailangan natin ay pusong mahabagin. Yung mapang-unawa. Nang sa ganon, sila ang mailalapit natin sa Diyos. Kasi kung wala tayong pusong mahabagin, tayo ang maiimpluwensyahan nila. Yung bang dapat mas mainam, maikayat natin sila sa panibagong buhay, hindi yung tayo ang madadali nila sa kanilang pamumuhay. Nga lang po, gaya ng nasabi ko, mas mabilis at mas madali kasi sa atin ang manghusga. Ang lumayo sa ating po mga hinuhusgahan. Kasi sila marumi, makasalanan. Tayo, hindi ko alam kung anong iniisip natin sa ating mga sarili. Tayo lang kasi. Ulitin ko po, kung sa paglalakbay natin sa simbahan na tinatawag at lagi natin naririnig, synodality, pero naiintindihan ba natin? Walang synodality kung walang pusong mahabaging katulad ng kay Jesus. Amen?